umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Muli tayo narito upang mag-aral ng kanyang salita. Hayaan niyo po muna akong umawit ng isang awitin na kinompose ng ating kapatid na nakasama natin. Isa sa mga nakasama sa pioneering, yung pinakaumpisa na church sa Taiwan. Ang pangalan niya po ay si Brother Kenneth Mangoni. At ito po yung na-compose niyang kanta. Nilagyan na lang yun ng melody at iba pang mga bagay. Hindi ko nalagay yung lyrics kaya pasensya niya na po, pero mamaya lalagay natin. Ang title po nito ay Salamat sa Panginoong Jesus. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang kapantay. Siya ang nagbibigay pag-asa sa buhay. Ang kalooban niya para sa akin ang nagdudulot ng magandang kinabukasan. Salamat sa Panginoong Jesus. Buhay ko'y kanyang hinahawakan. Sa kabila ng aking pagkukulang, ang presensya niya ang aking kalakasan. Ako'y maghihintay sa kanyang pagbabalik. Kahit dumanas man ang pagsubok, ang pangalan niya'y aking itataas. Ang kanyang salita ay aking ihahayag. Salamat sa Panginoong Jesus. Buhay ko'y kanyang hinahawakan. Sa kabila ng aking pagkukulang, ang presensya niya ang aking kalakasan. Salamat sa Panginoong Jesus. Buhay ko'y kanyang hinahawakan. Sa kabila ng aking pagkukulang, ang presensya niya ang aking kalakasan. Ang presensya niya ang aking kalakasan. Hallelujah. 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 Salamat sa inyo, aming Ama. Salamat po sa araw na ito. Pinagkaloob niyo sa amin muli na kami ay magising, magkaroon ng panibagong araw sa aming buhay. Salamat po. Hallelujah. Hallelujah. Salamat dahil binigyan niyo kami noon ng pag-asa, buhay na walang hanggan. Pag-asa na sa darating na panahon, makakasama namin kayo, Panginoon, sa inyong kalangitan, O God, na pang walang hanggan. Hallelujah. Wala nang anumang hirap, wala nang anumang luha, kundi sayang panahon kung saan kami ay makakasama ninyo at magpupuri kami sa inyo. Salamat po sa inyo, aming Ama. Purihin kayo sa oras na ito. Muli kami humihingi ng paggabay. Holy Spirit, samahan niyo po kami sa oras na ito sa aming pag-aaral. Muli ay gabayan niyo kami sa aming pakikinig. Meron din sa akin na inyong gagamitin, O God. Gawin niyo po ako mababa sa inyong harapan at
Kayo lamang, Panginoon, ang makita, O God. Kayo lamang, Panginoon, ang maitaas. Salamat po sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yung kantang yan ay matagal nang pinaayos, matagal nang pinalagyan ng melody sa akin ni Daddy, ni Pastor Paul. Nasa UAE pa ata ako noon. Ito ko lang naayos at currently ay ginawa namin siya ng -1 pero hindi pa rin tapos. Hanggang pa man, salamat sa Panginoon, sa ating kapatid na patuloy na ginagamit para sa kadakilaan ng Panginoon. Ngayon, punta na po tayo sa Titus chapter 1, no? Puri ng Panginoon. Magkakaroon lang tayo ng quick review mula verse 1 hanggang verse 4. So, punta po tayo sa aklat ng Titus chapter 1 mula verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Titus chapter 1. Ang gamit ko pong Biblia ay ang salita ng Diyos, pero pupunta din tayo sa New King James Version maya-maya. Magpapatalon-talon tayo. Pero hayaan niyo pong basahin ko muna sa Tagalog. Sabi dito, verse 1, mula kay Pablo na lingkod ng Diyos at apostol ni Jesucristo, sinugo ako ng Diyos upang patibayin ang pananampalataya ng kanyang mga pinili at ipaunawa sa kanila ang katotohanan tungkol sa uri ng buhay na katanggap-tanggap sa kanya. Sabi doon, mula kay Pablo na lingkod. Sa English, ito po yung sinasabi. Paul, a bondservant of God and an apostle of Jesus Christ according to the faith of God's elect and the acknowledgement of the truth which accords with godliness. Sabi doon, yung sa Tagalog, ang translate dito ay mula kay Pablo na lingkod. Pero ang ibig sabihin po nun sa English ay bondservant. Hindi lang basta-basta servant. Ito ay bondservant. So, ano ibig sabihin ng bondservant? Ang bondservant, actually natalakay na natin to, pero nire-review lang po natin para makuha agad natin yung flow ng buong Titus. So, yung ibig sabihin ng bondservant ay isa kang lingkod na talagang kailangang maglingkod, no, magtrabaho, pero wala kang aasahang na hindi ka umaasa o hindi ka naghahabol ng anumang kapalit. At madalas itong nangyayari, kunyari may utang yung nung mga unang panahon, mga panahong ito, may utang ka sa isang mayaman, no, hindi mo mabayaran, no, wala kang means na pambayad. Ang gagawin pambayad ay yung sarili mo, kaya yung anak mo. Ang gagawin niya ay maglilingkod siya doon sa may utang, doon sa pinag-uutangan natin, no, na walang anumang kapalit, no, para lang mabayaran yung ating utang, no. Maglilingkod tayo, no? Maglilingkod, magtatrabaho na walang anumang pasweldo. So sinasabi dito ni Apostle Pablo, siya ay lingkod ng Diyos, bondservant of Jesus Christ. Bondservant of Jesus Christ, naglilingkod siya, isa siyang lingkod na hindi naghahanap ng anumang kapalit. Tandaan po natin yan, yung lingkod ng Panginoon, yung tunay na lingkod ng Panginoon ay naglilingkod sa Kanya na walang hinahanap na anumang kapalit. Minsan pa nga, ang nagiging kapalit ay buhay natin pag tayo naglilingkod sa Panginoon. At dapat nga ganun, kung tayo lingkod ng Diyos, at tayo tagasunod ng Panginoon, sabi ng Panginoong Jesus, dapat handa kang mamatay. Tandaan natin yan, kung gusto talaga, if we claim that we are Christ's servants, kung tayo ay mga bond servant ng Panginoong Jesus, dapat tayo maglingkod sa Panginoon ng walang kapalit. Minsan, nung bago-bago pa lang ako sa paglilingkod, nung kakadating lang namin sa Taiwan at nakabalik muna ako dito sa Pilipinas way back 2017 ata. Meron akong kausap na pastor, no, at sinasabi yung kapatid niya ganyan, parang hindi okay ganyan, sa paglilingkod, parang pabaya ganyan. Tapos parang naiinggit sa kanya kasi nakaibang bansa. Tapos ang sabi ko sa kanya, sabi ko sa pastor, dapat medyo close kasi kami, kaya hindi ko na masyadong kaya parang hindi kami pastor pag nag-uusap Ngayon ang sabi ko sa kanya, dapat maging missionary na rin siya katulad natin para makapag-ibang bansa siya. Ang sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, hindi, mali naman yung ganung kaisipan na
kaya ka lang magiging missionary para makaranas ng mag-ibang bansa. Mali 'yon. At sabi ko, oo nga pala, mali nga pala talaga 'yon. No? Nagnanasa tayong maglingkod sa Panginoon. Yung tunay na pagnanasa na maglingkod sa Panginoon, no? Kung talagang ramdam niyo na ako gusto ko talagang maglingkod sa Panginoon, there will be no any trace na pagnanasa na makakuha ng kapalit. Na yung pinakamotibo mo talaga ay mapaglingkuran lang talaga ang Panginoon, maitaas lang talaga ang Panginoon, na talagang maibahagi ang kabutihan ng Panginoon. But if we claim na talagang lingkod tayo ng Diyos, pero naghahanap tayo ng anumang kapit o inaasahan, maglilingkod ako sa Panginoon para lang may love gift ako. Maglilingkod ako sa Panginoon para lang makapunta ako sa iba't ibang lugar. Mali iyon. If we are true bond servants of Jesus Christ, hindi maglilingkod tayo sa Panginoon na walang anumang hinahanap na kapalit. Magiging responsibility natin yung maglingkod, pero hindi tayo asa ng anumang kapalit. Bukod pa dyan, sabi dito ng verse 1, sinugo ako ng Diyos upang patibayin ang pananampalataya ng kanyang mga pinili at ipaunawa sa kanila ang katotohanan tungkol sa uri ng buhay na katanggap-tanggap sa Kanya. Ito naman yung nabanggit ni Apostol Pablo. Magbigay lang tayo ng konting background. Yung tatalakayin natin, verse 1 to 4, muli ay introduction. Nakakalimutan kong sabihin. Introduction ng aklat ng Titus. At sinasabi ni Apostol Pablo dito, siya ay bondservant at meron siyang katungkulan bilang lingkod ng Diyos. Ang katungkulan ng Panginoong ng Apostol Pablo dito, sabi niya, upang sinugo siya ng Panginoon upang pagtibayin, to strengthen the faith of believers, ng patibayin yung pananampalataya ng mga pinili at ipaunawa sa kanila ang katotohanan tungkol sa uri ng buhay na katanggap-tanggap sa Panginoon, para ipaunawa sa English, to lead or encourage believers kung ano yung talagang buhay na katanggap-tanggap sa Panginoon. Nakakalungkot, may mga lingkod ngayon ng Panginoon, lalo na yung mga without naming a few, yung mga sikat, ang ginagawa nila ay hindi yung nabanggit ni Apostol Pablo. Ang ginagawa nila ay yung nagsasalita sila para lang makaramdam ng sa English for the feel good, May feel good church para lang makaramdam sila ng gaan sa pakiramdam. Meron pa nga tawag dito na yung gusto lang magsimba sa church, gusto lang marinig yung pastor na ito kasi pag siya yung nagsasalita, parang gaan sa pakiramdam, para akong lumalakas, pero pagdating sa mga sermon, yung talagang malakarning mensahe ng Panginoon ay parang pag nasasaktan hindi ko gusto yung pastor na yan. Lagi na lang tungkol sa kabanalan yung binabanggit. May mga pastor din, yung mga nangangaral na they claim na sila ay lingkod ng Panginoon pero hindi naman tinuturo ang kabanalan. Mas tinuturo pa nga yung sige, hayaan mo lang, gawin mo lang yung gusto mo, Ang gusto ng Panginoon, yung magawa mo yung gusto mo. Ganun pa nga yung binabanggit. Which is mali. Ang gusto ng Panginoon ay yung gawin natin kung ano yung kanais-nais sa Kanya. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon ay gawin natin yung anumang kanais-nais sa Kanya. Pero nakakalungkot nga yung mga panahon ngayon, ang pinopokus ng mga ibang lingkod ng Diyos, lalo na sa mga sikat na tele-evangelist. Ang pinapangaral nila ay yung sundin ang inyong puso, gawin ang inyong nanais, okay lang yung mga makamundong bagay, mahal ka naman ng Panginoon. Ganon. Pero yung tunay na lingkod ng Panginoon, sabi dito, dapat ay pinapatibay, yung pananampalataya ng mga mananampalataya.
to strengthen the faith of the believers. Tapos kailangan maunawaan, no, ipangaral natin yung buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. O bilang mga pastor, nung bago-bago pa lang ako pastor, napakahirap, no? Pag yung mensahe ng Panginoon ay talagang matindi. Kaya minsan nga nung nagsasalita ako sa UAE, may lumapit sa akin kapatiran, sabi niya sa akin, grabe naman pastor, yung mensahe niyo talagang matindihan na. Talagang wala nang atrasan. Sabi ko, galing sa Panginoon yun, hindi ko pwedeng hindi sabihin eh. Pag hindi ko sinabi yung pag gustong ipasabi ng Panginoon, mayayari ako. So being a true servant of God, kailangan tinawag tayo ng Panginoon upang patibayin ang pananampalataya ng mga mananampalataya at para maintindihan nila yung buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon na tungkol sa kabanalan ang ibahagi linggo-linggo, then be it. Mga pastor, wag po tayong matakot na ibahagi yung salita ng Panginoon. Hallelujah. Siguro kailangan ang una munang mapatibay yung mga pastor para mabigay talaga yung pinapasabi ng Panginoon. Na talaga kung patungkol sa kabanalan, kailangan maihayag yung tungkol sa kabanalan. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Move na tayo sa verse 2. Baka hindi na naman tayo makamove nito. Ubusan na tayo ng oras. Verse 2, sabi dito, ang pananampalataya at pangunawang ito ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa na nakakamtan natin ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito ay ipinangako ng Diyos bago pa man niya likhain ang mundo at hindi siya nagsisinungaling. Sa English, in the hope of eternal life which God who cannot lie promised before time began. Yung pananampalataya ito pangunawa, no? At ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, sabi doon, pag-asa na makakamtan natin ng buhay na walang hanggan. Sa English, hope of eternal life. Yung pag-asa na makakapiling natin ng Panginoon, makakasama natin ng Diyos no balang araw na pang walang hanggan. Ito yung ninanasan ni Apostol Pablo, ito yung ninanasan ng mga Hudyo, ninanasan ngayon ng mga Hintil. Yung makasama ang Panginoon, pang walang hanggan. The hope of eternal life. Mawalan ka man ng pag-asa dito sa lupa, no? Pero alam natin, tayo mga Kristiyano, hindi man maging maayos ang buhay natin dito sa lupa. Hindi tayo kasing tulad ng mga mayayaman. Pero meron tayong pag-asa na makakapiling natin ng Panginoon pang walang hanggan. Wala man tayong mga magagandang temporaring bagay dito sa mundo. Pero alam natin meron tayong everlasting reward sa kalangitan. At mas everlasting reward pa nga yung makakapiling ang Panginoon pang walang hanggan. Hallelujah. Yun yung pag-asa natin. Hindi man natin makuha yung pag-asa natin dito sa mundo. At wala kang pag-asang mabibigay ang mundo talaga na mabuti. Pero ang Panginoon, nagbibigay siya ng pag-asa na makakapiling natin siya pang walang hanggan. Pagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Sabi pa doon, ang buhay na ito'y ipinangako ng Diyos bago pa man niya likhain ng mundo at hindi siya nagsisinungaling. Yung buhay na ito, yung hope of eternal life, ipinangako na ng Panginoon bago pa man likhain ng mundo. Imagine niyo po yun. Hindi pa nililikha yung mundo, nakahanda na yung pangakong buhay na walang hanggan. And if you dig deeper, kung isipin natin, dahil ang Panginoon ay all-knowing, nakikita niya ang inaharap, alam niya ang mga nakaraan, alam niya yung nangyayari sa kasalukuyan, at ang Panginoon, sabi doon, ipinangako yung buhay na walang hanggan para sa atin, bago pa man likhain ang mundo. Bago pa man likhain ang mundo, alam na ng Panginoon na magkakasala tayo. Na meron talagang mga susuway, meron talagang tatalikod sa Kanya, meron magkakasala sa Kanya. But still, He voluntarily gives Himself bilang alay para makatamo tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Isa itong display ng matinding pag-ibig. Alam mong magkakasala siya sa iyo, pero but still binigay mo pa rin yung pinakamabuti. Pinakitaan mo pa rin ng pag-ibig. At yung pag-ibig na yon, yung pangakong iyon, ay pinangako, sabi doon, ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling.
Hallelujah. Ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Kung meron dapat tayong pagtiwalaan sa mga salita, iyon ang Panginoon. Ang Panginoon, pag siya ay nagbitaw ng salita, asahan mo na gagawin niya iyon. Asahan natin na gagawin niya iyon. Hallelujah. At kung ipinangako niya ang buhay na walang hanggan para sa atin, then, expect buhay na walang hanggan. Eternal life ang ipagkakaloob niya sa atin. Hallelujah. Puihin ng Panginoon. Sa susunod, sabi dito sa verse 3, anong oras na ba? Nako, baka sana hindi ako mag-overtime. Sabi dito sa verse 3, amen, tapat ang Diyos. Hallelujah. Verse 3, sabi dito, at ngayon na nga ang panahon na itinakda niya upang maihayag ang kanyang salita tungkol sa buhay na ito. At sa akin ipinagkatiwala ng Diyos na ating tagapagligtas ang pangangaral ng salita na ito. So, sabi dito, ngayon na, sa English, but has in due time manifested His word through preaching, which was committed to me according to the commandment of our God, our Savior. Sabi dito, ngayon na yung panahon, yung panahon na itinakda ng Diyos para maihayag yung kanyang salita tungkol sa buhay na ito, yung buhay na walang hanggan. Bakit sinabi ni Apostol Pablo dito na ito yung nung panahong ito, nung sa aklat ng Titus, yun na yung pinakamagandang panahon na maipangalat yung salita ng Diyos. Bakit hindi noon? Bakit hindi nung panahon ni Moises? Bakit hindi nung panahon ni David? Bakit hindi panahon ni Jeremiah na bumaba ang Panginoong Jesus? Bakit? Bakit nung panahon pa, no, nung sakop ang Israelita ng Roman Empire? Bakit? Pwede naman nung mas nauna-una pwede naman nung nung panahon na nagkasala si Eva at si Adan eh. O kaya pwede pa ngayon, no? Talagang maabutan natin ng Panginoong Hesus. At marahil kung ang Panginoong Hesus ay dumating sa panahon natin ngayon, no, baka isa tayo sa mga hindi maniniwala. Baka isa tayo sa hindi maniniwala. Yung iba nga po ata sa atin dito may patotoo na talagang hard to get, no? Yung ang hirap paniwalaan yung isang bagay. No? Ang hirap maakay bago pa maakay talagang katakot-takot na pangangaral ang inabot para lang makapunta sa church, no? Bakit nung panahon ng mga Roman Empire, no, ibinahagi yung salita bumaba ang Panginoong Jesus? Merong mga ilang dahilan na tumutukoy dito, no? Yung una ay nung panahon ng Roman Empire, no, ay napakadaling mag-travel. Napakadaling bumiyahe. Bakit? Ang kinaganda ng Roman Empire, sa tuwing nagsasumasakop sila ng isang lugar, gumagawa sila ng daanan, no, yung parang expressway, no, para mabilis na makarating sa lugar na iyon. Gumagawa sila ng mga paved way. Kaya nga nung panahon na nagsimula yung persecution sa iba't ibang lugar ay sa Jerusalem, no, sa pamumuno ni Saulo pa pangalan niya, no, nung pinersecute si Esteban, nagsimula yung persecution, nangalat yung mga iba't ibang mga Kristiyano. Kaya nga napanghalat yung yung mabuting balita eh. Lalo si Felipe nung nakarating sa isang lugar at nangaral. Kaya napangalat kasi napakadaling bumiyahe nung panahon ito. Pangalawa, no, yung mga Romano ay nagdala ng kapayapaan sa buong lugar. No? Dahil natigil nila yung mga pakikipagdigma. No? Kaya nagkaroon ng kapayapaan, mas magiging safe yung pag-travel, magiging safe yung paglalakbay. Pangatlo, marami ang nakaintindi ng wikang Griego ng panahong iyon. Parang yun na yung pinaka-English ng panahong iyon. Kaya kahit Griego lang ang alam mo, no, kunyari meron kang alam na Hebrew or wikang Griego, no, pwede ka na magpunta ng iba't ibang lugar na yun at makakaintindi ka at maiintindihan ka nila. Kaya magandang panahon talaga iyon para maipangaral kahit hindi ka taga doon, pero marunong ka magsalita ng Griego, no.
ay maipapangaral mo ang salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Apostol Pablo dito, ito na yung pinakamagandang panahon. Ito na yung tinakdang panahon ng Panginoon para maihayag yung kanyang salita, no, tungkol sa buhay na ito. At yun nga, hindi nabigo ang Panginoon. At talagang pag nagplano ang Panginoon, hindi ito mabibigo. Na ipangalat ng mas malawak yung salita ng Diyos. Sabi pa dito, at sa akin ipinagkatiwala ng Diyos na ating tagapagligtas ang pangangaral ng salita ng ito. Salitang ito. No, tandaan po natin mga lingkod ng Panginoon, tayo, no, nararapat na ipangaral natin ang mabuting balita. Hangga't maaari nga, no, in every situation, sa lahat ng ating pagsasalita, no, ay mabanggit natin ang tungkol sa krus ng Kalbaryo, tungkol sa Panginoong Jesus. At minsan yung iba mga pastor ay tungkol na naman sa sa salvation, ay tungkol na naman sa bakit ko babanggitin yung salvation, alam na naman ng lahat yan. Pag pinapabanggit ng Panginoon, kailangan nating banggitin. Kailangan natin ipangaral muli. Isa yun dapat sa pinakamaster. Kung meron man tayong pinakamaster, na pangangaral o anumang sermon, yun na yung patungkol sa Panginoong Jesus, sa gospel, sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kung meron man tayong pinakamaster na talagang pwede nating ipangaral in just pag kailangan mo, biglang kaya mong i-sermon, yun na yung patungkol sa mabuting balita. Nung panahon ng mga apostol, ng aklat ng mga gawa, wala naman silang ibang mga PowerPoint na gamit Wala naman silang ibang mga magagandang sermon na gamit. Ang dala-dala lang nila yung mabuting balita. Pero maraming naligtas. Maraming nakaranas ng himala. Maraming maraming na pagaling. Maraming nakasaksi. Marami ang naligtas. Ang dala-dala lang nun yung mabuting balita. Natutuwa nga ako, lagi kong nababanggit rin si Felipe. Si Felipe, isa sa mga deacons nung panahon iyon. Nung siya ay tumakas dahil nagsimula yung persecution, ang dala-dala lang niya ay yung salita ng Diyos. Pero dahil siya ispuspos ng banal na Espiritu, nagkaroon ng kagalakan dun sa bayan na pinuntahan niya. Hindi niya dala yung isang magandang sermon, yung mga 10-point sermon na magaganda, at yun ang nagsilbing ang naging kagalakan ay merong isang lingkod ng Panginoon na nangaral ng kanyang salita. At nagsilbing kagalakan ito, nagkaroon ng maraming himala, maraming napagaling, naparlayas na masasamang espiritu. Kaya tayo mga lingkod ng Panginoon, lagi nating amen, lagi nating we must spread the word of God, yung salvation in Christ alone. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Verse 4, dito tayo magtatapos. Oras na po ba? Ayan, mag-overtime. Pasensya na po sa overtime. Sabi dito, mahal kong Tito, aking tunay na anak, sa isang pananampalataya, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Sa English, Titus, a true son in our common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ, our Savior. So, ito ay common greeting ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. So, sabi dito na dahil nabanggit ni Apostol Pablo na si Titus ay isang kanyang tunay na anak sa isang pananampalataya, marahil si Apostol Pablo ang ginamit ng Panginoon upang makakilala si Titus. Kaya siya yung naging father of faith ni Titus at yung son of faith naman, anak sa pananampalataya ni Apostol Pablo ay si Titus. Amen. Sunod, sabi dito, magpapakita rin ito na sa English kasi, a true son in our common faith. Nagpapakita ito na si Apostol Pablo ay isang Hudyo. Si Titus ay isang Hintil. At sinasabi ni Apostol Pablo dito
na si Titus ay isang true son in our common faith, na may iisa silang pananampalataya. So yung uh, pangangaral ng salita ng Diyos, yung mabuting balita, ang nag-e-enable sa atin na wala nang distinction sa iba't ibang mga lahi, no? Kung hindi importante na ikaw ay Hudyo, hindi importante na ikaw ay Hintil, hindi importante na ikaw ay Pilipino, ikaw ay Chinese, ikaw ay Taiwanese, ikaw ay Amerikano, no? Kung meron tayong kung tayo ay ligtas, no? Kung tayo ay napangaralan ng salita ng Diyos at meron tayong iisang pananampalataya, no? Wala nang higitan, no? Lahat ay pantay-pantay na. No? Na pag-iisa tayo ng yung iba't ibang lahi na pag-iisa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita. Dati kasi, no, nung panahon na ito at hanggang ngayon pa naman, no, yung mga hintil, no, ay hindi pa rin nire-recognize na anak ng Panginoon ng mga Hudyo. Mga Hudyo, hindi nila nire-recognize, mga ligtas talaga ito. Magiging issue pa nga to sa mga susunod pang tagpo. Maganda na nabanggit ito ni Apostol Pablo kasi matatalakay yung magiging issue dito sa mga susunod pang tagpo sa chapter 1 kung bakit ano yung problema sa lugar na ito. Kaya mabuti na nabanggit ni Apostol Pablo, pag ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, mapahintil ka man o Hudyo, pantay-pantay tayong lahat. Amen? Susunod, sabi dito, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos Ama sa ating tagapagligtas na si Hesukristo. So ito ay natural na common greeting ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Sabi doon, grace, no, yung biyaya ay regalo mula sa Panginoon, no, at yung kapayapaan, peace, no, ay natural greeting din ng mga Israelita ng panahong ito, no. Madalas mga itong gamitin din nating mga pastor, no, na shalom. Pag naipagbati o biglang maghihiwalay na, sabi, pastor, shalom po, shalom. O, kapayapaan, no, peace. No, peace be with you. Sabi dito, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Hallelujah. Makikita rin natin sa English, ang sabi dito, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ, our Savior. Sa ibang translation, God our Savior and Christ Jesus, our Savior. Nagpapakita na ito na kapantay ng Panginoong Jesus ang Diyos Ama. Ang Panginoong Jesus ay Diyos din, hindi lang siya tao. Ang Panginoong Jesus ay Diyos. Kapantay niya rin ang Ama. So, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Titus chapter 1 verse 1 to 4. Loobin ng Panginoon na may pagpatuloy natin to sa mga susunod pang tagpo. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Tandaan natin, bilang lingkod ng Panginoon, nararapat na ang isa sa mga tungkulin natin ay mapatibay yung pananampalataya, hindi maglagay ng takot. Isa rin sa mga tungkulin natin ay ipangaral kung ano yung mabuhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Yung buhay na banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Tungkulin din natin, no? It is not an option. Tungkulin natin na ibahagi yung mabuting balita sa mundo. It is not an option, mga kapatid. It is our sa itong requirement bilang isang lingkod ng Panginoon, yung ibahagi yung kanyang mabuting balita. Hallelujah. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa oras na ito. Hallelujah. Tulungan niyo po kaming mga lingkod, O God, na magampanan ng aming tungkulin. Kami ay nagnasang maglingkod sa inyo. Ngayon naman, Panginoon, tulungan niyo kami. Upang yung pagnanasang maglingkod sa inyo ay mapanindigan namin. Hallelujah. Yung mga tungkulin namin bilang mga lingkod ninyo ay magampanan din namin. Hallelujah. Salamat sa inyo. Bigyan niyo kami ng kalakasan upang maibahagi ang inyong salita, na walang inahanap na anumang kapalit. At handa pa nga namin ibigay ang aming sariling buhay
para lang maibahagi ang inyong salita. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Kung sino man sa amin naririto ang nagnanais na maglingkod sa inyo, O God, na mayroong pagnanasa na maglingkod sa inyo, Lord, hiniling ko po na palakasin niyo po sila na makapagpatuloy upang makapaglingkod sa inyo. Yung pagnanasang ito ay mas lalong mag-uminit, mas lalong mag-apoy upang may alay nila ang kanilang buhay sa inyo, Panginoon. Maglingkod sa inyo habang sila'y nabubuhay. Salamat sa inyo, aming Ama, purihin kayo. Salamat sa aming simpleng pag-aaral. Naway kayo ay mapapurihan, O God. Sa mga susunod pang tagpo ng aming pag-aaral, samahan niyo pa rin kami lagi, O God. Hindi lang kami matuto, kundi maibahagi rin namin ito sa iba. Salamat po sa inyo, aming Ama. Purihin kayo sa inyong lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Nais ko lang, napansin ko na to nung nakaraan pa. May mga stars yung live. No, at madalas nga itong ginagamit pag nagsesend po kasi ng stars, no, yung nag-live o yung page na ginamitan ng live na may stars ay nakaka-receive ng monetary na bayad, may bayad. No, ngayon hindi ko po alam kung bakit. Baka kasi isipin nyo, ay si pastor nag-i-stars na, ginagawang pinagkakakitaan na yung yung FB live, hindi. No, hindi ko alam kung paano na-enable yan. No, hinahanap ko nga isang araw pa kung paano alisin, no, para lang hindi kayo mag-isip po ng ganon. At hindi naman namin tungkulin talaga na ganon ang gawin, no, na pagkakitaan yung paglindi po. No, hindi ko alam kung makita niyo man po yan, no, wag na lang kayo mag-comment ng stars, no, dahil hindi ko rin naman yan kukunin. Hindi ko rin naman yan i-claim. No, hindi ko alam kung paano napunta yan dyan, pero hayaan nyo na lang po. No, ang mahalaga ay mai-share natin ang salita ng Panginoon, no, at maibahagi pa natin sa iba. Mas mabuti pa sa amin yung mai-share nyo po sa inyong profile imbis na mag-comment tayo ng stars. No? Hindi ko sa mga nagbigay naman ng stars, alam ko may bayad yan yung mag-comment ng stars. No, maraming salamat na din. Pero patawarin niyo po kami. No, hindi ko alam kung paano napunta yan. Alam ko sana pwedeng